Sa Bacolod, patay ang 7 buwang gulang na sanggol na nalunod sa balding may tubig. Ayon sa pulisya, natutulog sa kama ang sanggol at kanyang mga magulang. Hindi raw nila namalayang nagising ang sanggol saka gumapang, kaya nahulog sa balding may tubig na nasa tabi ng kama. Nang magising ang mga magulang, nakita na lamang nila ang anak na nakalublob sa tubig na ginamit pangligo sa bata. Isinugod pa sa ospital ang bata pero hindi na umabot ng buhay. Sa San Fabian, Pangasinan naman, nasawi ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mahulog sa kalderong may kumukulong tubig. Sa kwento ng lola ng biktima, nagpakulo siya ng tubig para gamiting pangsuob o yung steam inhalation sa mister na may karamdaman. Hindi raw niya namalayang naglalaro ang apo malapit sa kaldero. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kinalaunan. Hiniling ng Akbayan Party List na lumiban sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa pagsisimula ng investigasyon ng Senado sa giyera kontra droga noong Administrasyong Duterte dahil kapwa umano sila may papel sa issue. Pag-alma ni de la Rosa, kailangan niyang kumprontahin ang anyay mga sinungaling. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Lunes na sisimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero Akbayan Party List nanawagan kina Senator Ronald de la Rosa at Senator Bongo na maghain ng indefinite leave of absence sa Senado. May conflict of interest at hihina raw ang kredibilidad ng Senado dahil may malaking papel daw sina de la Rosa at Go sa kampanya kontra droga. Matatanda ang si de la Rosa ang PNP chief nang unang ipatupad ang giyera kontra droga. Si Go naman ang Special Assistant to the President noong panahong yon. Pero giit ni de la Rosa, hindi siya mag-leave of absence dahil kailangan niyang kumprontahin ang mga sinungaling para malaman ng publiko ang katotohanan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, natatayong chairman ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Maaari pa ring dumalo sa pagdinig sina Go at de la Rosa maliban kung sila mismo ang magpasya na mag-inhibit. Hindi nila kailangan mag-inhibit kasi wala rin akong karapatan na persayin sila mag-inhibit. Pero personal decision to inhibit, hindi ko rin sila pipersayin na sumali kayo rito. Hindi rin nakikita ni Senate President Cheese Escudero ang pag-indefinite leave ng dalawa. Hindi ito investigasyon kaugnay ng paggawa ng isang krimen. Ito investigasyon pa lamang ng Kongreso at ng Senado kung saan wala pa namang kasong inihain o isinasampa. Kaya sa pananaw ko, walang dahilan para gawin nila yan sa ngayon. Kabilang sa mga imbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Duterte, retired Colonel Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, dating Senador Leila de Lima, Kerwin Espinosa, Jove Espinido at pamilya ng mga biktima. Sabi ni de la Rosa, sinabi raw sa kanya ni Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Si Pimentel ang inatasan ng chairman ng komite na si Senator Pia Cayetano na pamunuan ng pagdinig ukol sa nagdaang war on drugs. Dating magkaalyado sina Pimentel at Duterte pero ngayon nasa ibang paksyon na ng PDP laban si Pimentel. Burado natin yung personal relationships, burado lahat yun. Ang gagawin natin, we follow the evidence. Mahalaga raw ang pagdalo ng dating Pangulo sa kauna-unahang pagkakataon saan mang pagdinig ukol sa drug war ng kanyang administrasyon. Dahil ito ang unang pagkakataon kung sakasakali siya mag-a-attend sa anumang uri ng pagdinig kaugnay sa kanyang mga ginawa o hindi ginawa nung siya'y Pangulo pa. Bibigyan ng pagkakataon ang sino mang inaakusahan na makompronta yung testigo laban sa kanya. Sabi ni Escudero, bibigyan daw ng buong paggalang ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok. 24 oras. Huli ang isang babae na nagbebenta umano ng maseselang video ng sarili niyang anak sa mga banyaga. Damay, pati ang kanyang partner na kasabwat umano sa kalaswaan. Kung paano nabisto ang krimen sa pagtutok ni June Veneracion. Ginamit mo yung bata para i-open sa mga Huli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 22 anyos na babaeng ito dahil sa magbebenta umano ng masiselang video ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Huli rin ang kanyang partner na kasabwat umano sa kalaswaan. Mariin niyang itinanggi ng sospek. Ano ba to?
mo? Hindi ko inaano yung anak mo eh. Ha? Hindi. Inaano ko daw yung anak ko sa foreigner na hindi naman eh. Pero sa mga cellphone na nakuha sa kanila, nadiskubre ng mga otoridad ang mga video kung saan makikita umano ang pribadong parte ng katawan ng bata. Nagkaroon po tayo ng case build-up, online investigation, cyber patrolling hanggang natuntun po natin itong nanay tsaka yung partner niya na mismo yung bata na 6 years old na lalaki. Yun po yung ginagamit nilang performer sa ginagawa nilang live show or sinesend po yung mga sisaem na ito sa mga foreigners. Sa mga dating app at messaging platform daw, kumukuha ng mga kliyenteng foreigner ang mga suspect. Sa investigasyon ng PNP-ACG, noong last quarter ng nakarang taon daw nagsimula ang magpartner sa ganitong iligal na aktibidad. Nagugat ang operasyon matapos mahuli noong nakarang buwan sa Australia ang isa umanong kliyente ng mga suspect. Nakuha sa kanya ang ilang video ng bata at nang magkaroon ng koordinasyon ng mga otoridad ng Australia at Pilipinas, mabilis na ikinasa ang operasyon. Ang ginagawa po nila dito ay nagvi-video call po yung nanay at yung partner niya sa mga possible clients and nagbabayad po ito ng 1,000 to 5,000 pesos every material po. Nasa pangangalaga na ng mga social workers ang biktima. Kabilang naman sa mga reklamong kakaharapin ng mga suspect ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Isang sanggol ang nasawi sa gitna ng rescue operation sa Zamboanga City. May nasira ring bangka at bubong na natuklap sa lakas ng hangin sa Samar. Ang sitwasyon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Tinutukan live ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Mel, kahapon pa lang naranasan na ng mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte ang epekto ng bagyong Christine. Dahil sa walang tigil na pagulan, nagmistulang sapa ang kalsada sa Santo Niño sa Catbalogan City sa Samar. Naglalakihan din ang alon kaya may isang motorbangka sa Fishport area sa Pier 1 ng Catbalogan City ang nasira. Nakuha at nadala sa ligtas na lugar ang naiwang makina at ang natirang bahagi ng bangka. Dahil sa malakas na hangin, natuklap din ang bubong ng stalls na nakahilira sa pier area. Gayon din ang bubong ng isang gym. Pinadapa rin ang malaking tent. Kabi-kabila rin ang baha sa lalawigan ng Northern Samar. Sa bayan ng Palapag, nalubog ang ilang taniman at kabahayan. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang lugar sa bayan ng Lope de Vega. Malakas din ang ulan sa bayan ng Catarman. Sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar naman, ilang puno ang muntikan ng matumba. May mga eskwelahan ding binaha sa bayan ng Hipapad. Sa bayan ng Giwan, ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Ayon sa OCD8, naka-red alert status na ang lahat ng LDRRMO sa buong rehiyon. May mga pamilya na rin na sa pilitang pinalikas ng mga LGU. Sa Zamboanga City naman, nasawi ang 3 buwang gulang na sanggol matapos umanong mahulog habang inililika sa kanilang bahay dahil sa malalakas na alon. Hirap ding madaanan ang kalsadang ito sa Makinlala, Cotabato. Matapos umapaw ang spillway, ang ilang residente gumamit na lang ng lubid. Sa bayan ng Pikit, lampas baywang ang baha na pumasok sa ilang kabahayan sa Barangay Bulod. Nagmistulang dagat na rin ang kalsada sa Barangay Tubon sa Pigkawayan. Pinag-aaralan na ang pagdideklara ng state of calamity. Patuloy pang inaalam ng PDRMO Cotabato ang bilang ng mga apektadong pamilya sa pagbaha. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasa 150 na pamilya ang lumikas matapos binaha ang 2 barangay sa lungsod. Samantala, simula kaninang hapon nakaranas ng power outage ang buong probinsya ng Northern Samar, bunsod pa rin ng masamang panahon. Mel? Fe, ano ang mga paghahanda dyan ng local government? No, mga relief goods, mga pagkain, siyempre ang mga pangangailangan ngayon yan pagkatapos ng ng bagyo, mahihirapan ng mga residente diyan. Fe.
Yes, Mel, sa ngayon, naghahanda na sila, nagsasagawa na sila ng mga repacking sa mga food na supply na ibibigay sa mga apektadong pamilya at nagsasagawa na rin ng mga clearing operation sa mga daan na apektado sa landslide. Mel? Yung sabi mo kanina, walang kuryente. Sinabi ba kung kailan inaasahan na maibalik yung supply ng kuryente? Okay. Mel, sa ngayon wala pang abiso kung kailan may babalik ang supply ng kuryente, pero nakipag-ugnayan na ang Norsamelco sa NGCP upang agarang maibalik ang supply ng kuryente sa Northern Samar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.